Mga balitang napapanahon, programa at proyekto ng pamalang panlalawigan ng Quezon, mga serbisyong tuloy-tuloy na inihahatid sa bawat Quezonian para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon. Impormasyong inihahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Magandang araw, lalawigan ng Quezon! Muli kaming naririto, nagbabalik upang magbigay ng mga napapanahong impormasyong dapat ninyong malaman sa ating lalawigan. Mga balita mula sa Kapitolyo, ihahatid namin sa inyo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo! Para sa unang balita, mga kalalawigan, tuloy na ang pagpapatayo ng bagong gusali ng Quezon Provincial Hospital Network, Bundok Peninsula sa ginanap na groundbreaking ceremony sa Catanawan, Quezon nitong 3 ng Oktubre. Ang buong detalye alamin kay Jeya S. Calderon. Sa pagsusumikap na mabigyan ng magandang serbisyong pangkalusugan ng bawat mamamayan, ginanap ang groundbreaking activity para sa itatayong 3-story building sa Quezon Provincial Hospital Network, Bundok Peninsula na matatagpuan sa bayan ng Catanawan. Ito'y proyekto ng pamahalaang panlalawigan at ng Department of Health, katuwang din si Senator Amy Marcos. Sa pangunguna ni Governor Dr. Helen Tan, layo ng proyektong ito na bigyang kalidad na serbisyong pangkalusugan ng mga mamamayan sa Bundok Peninsula. Ang planong gusali ay may sukat na 11,000 square meter floor area na nagkakahalaga ng 80 milyong piso. Magmumula ang budget na 30 million peso sa Health Facility Enhancement Program ng Department of Health at pamahalaang panlalawigan ng Quezon, habang ang 50 million pesos ay mula sa DPWH Quezon 3rd District Engineering Office na inisyatibo ni Senator Amy Marcos. Dinaluhan rin ang nasabing aktibidad ni the Vice Governor 3rd Alcala, 3rd District Congressman Reynan Arrogancia, Board Member John Joseph Aquivido, Mayor Ramon Orfanel, Department of Health Center for Health Development Calabarzon, Dr. Ariel Valencia at Chief of Hospital Dr. Rosaline Ohastro. Samantala sa kaparehong araw ng nasabing groundbreaking activity ay natanggap ng 1,429 na mag-aaral mula sa iba't ibang campus ng Southern Luzon State University ang tulong pinansyal na mula kay Senator Amy Marcos sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ako, si Jeya S. Calderon, nagbabalita para sa Kapitolyo. Samantala, sisimulan na rin ang bagong gusali ng Quezon Preparedness Operations Center sa ginanap naman na groundbreaking activity nitong 4 ng Oktubre. May kabuang sukat na 2,028 square meters at may 4 na palapag ang nasabing climate resilient na gusali. Mas malaki, matibay at kumpleto ang kagamitan dito, kung kaya't inaasahang mas magiging epektibo at mabilis ang pagresponde tuwing may mga kalamidad at insidente upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa Quezon. Sa kaparehong araw, opisyal nang magagamit ng mga estudyante sa Quezon Science High School ang bagong dormitoryong kanilang matutuluyan. Ang ibang detalye alamin kay Dave Paride. Masayang sinalubong ng mga mag-aaral ng Quezon Science High School si Governor Dr. Helen Tan sa ginanap na blessing ng bagong dormitoryong matatagpuan sa loob ng nasabing paaralan. Ang 3 palapag na dormitoryo ay isa sa mga proyektong naisagawa sa paaralan na may sukat na 16 by 35 meters at binubuo ng 6 na silid. Inaasahan namang matutuluyan ito ng mahigit 300 at 60 estudyante. Ang priority natin dito, yung mga taga Quezon na sobrang layo. Kung taga Lucena din, priority din, pero like 3 sakay bago makarating dito, hina-house na nila. So, growing ang population, I think, growing din yung demand for resources. Kaya inaayos natin, right? Naihayag din ng gobernadora na hindi titigil sa pagsuporta ang pamahalaang panlalawigan sa QSHS upang maibigay ang sapat na pang-edukasyon na tulong para sa kabataang Quezonian na nangangarap ng maayos na kinabukasan. Samantala, dumalo at nakiisa rin sa ginanap na maikling programa sina 1st District Board Member Julius Luces, SPTA President Jericho Nathan at Assistant Schools Division Superintendent Dr. Herbert Perez. Ako, si Dave Parine, nagbabalita para sa Kapitolyo.
Pagkatapos pagtuunan ang usaping infrastruktura at pang-edukasyon na proyekto nitong ika-4 ng Oktubre, kinamusta rin ni Governor Dr. Helen Tan ang patungkol sa usaping pangkalusugan kung saan binisita niya ang Quezon Medical Center. Panoorin po natin ito. Every time na pumupunta ako dito, maraming improvement na nagaganap. So, although dire-diretso yung paggawain natin dito, but at least yun, while may construction, na-maintain nila ang cleanliness, tapos nakikita mo na yung mga posting ng yung mga messages na kailangang mabasa ng mga pumapasok dito, directions and everything. Binigyang diin naman ng gobernadora na marami pang dapat ayusin at kinakailangang gawin upang patuloy na makamtan ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat mamamayang Quezonian. Sa ibang balita, sa sumunod na araw, ika-5 ng Oktubre, Bayan ng Dolores, mapakikinabangan na ang iba't ibang proyektong pang-infrastruktura. May report si RC Romulo. Sa tuloy-tuloy na pagsisikap na maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat mamamayang Quezonian, isinagawa ang blessing ng Circumferential Road at turnover ng garbage truck sa Barangay Bulakin, Dolores, Quezon. Naging posible ang nasabing kalsada sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ni Governor Dr. Helen Tan sa Department of Health Region 4A. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng aabot sa 5 milyong piso na may kabuoang haba na 300 meters na kung saan ay nakapaloob sa 3.5 hectares na lupa na planong tayuan ng community facilities gaya ng Faith Facility, Agricultural Facility, Tourism Service Center at Mega Health Center. Samantala, ang bagong garbage truck na nagmula sa pamahalaang panlalawigan ay makatutulong sa pagsasaayos ng solid waste management ng buong bayan ng Dolores. Isinagawa rin sa kaparehong araw ang blessing ng bagong barangay hall sa Barangay Kinabuhayan at bagong health center para sa barangay Pinagdanlayan ng bayan ng Dolores na makatutulong naman sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan sa mga nasabing lugar. Ako si RC Romulo, nagbabalita para sa Kapitolyo. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa buong linggo. Patuloy ninyo kaming subaybayan sa pamamagitan ng pag-like at follow sa Facebook page ng Provincial Government of Quezon. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mas malawak na paglilingkod ng serbisyong tunay at natural. Sa ngalan po ng pamunuan ng Quezon Provincial Information Office, ako si Ana Lumanta na nagsasabing kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Mga balitang napapanahon, programa at proyekto ng Pamahalang Panlalawigan ng Quezon, mga serbisyong tuloy-tuloy na inihahatid sa bawat Quezonian para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon. Impormasyong inihahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.